our Bible on Psalms 9, verse 17. Praise the Lord. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Yes. So, hindi lingid sa kaalaman ng mundo. Ano ang nangyari sa panahon ng nangyari doon sa langit, na kung saan yung mga wicked na matatawag nating angels, archangel of God, matatawag natin silang wicked dahil they fought against the God of all, the creator of all, no? Lumaban sila. Naging soil sila, naging disobedient sila, naging rebellious sila, naging stiff-necked sila. So anong nangyari sa kanilang heaven? Anong nangyari sa kanilang glory? Anong nangyari sa kanilang privilege to be with the living God? Turned into hell. Nangyari ito na bumaliktad. Ang everlasting glory naging everlasting torment. Ang everlasting peace naging everlasting trouble. Kaya the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. So, ito naman ay dito na naman sa lupa. Pag sinabing nations, wala kang makitang single nation doon sa langit. Nation represents countries. Nations represents, dito lang yan sa sanglibotang ito. So kung nangyari yung mga angels na yan, na naging wicked sila sa harapan ng Diyos and turned into hell, ganun din ang lahat ng mga tao sa sanglibotang ito who forget God, na sadya nilang nilimot ang Diyos upang sambahin, sadya nilang nilimot ang Diyos upang purihin, sadya nilang nilimot ang Diyos upang sundin, sadya nilang nilimot ang Diyos upang paniwalaan. Pag ginawa yan ng anumang bansa sa sanglibotang ito, ganun din, turned into hell, mapapahamak din. Bakit? Because God made the earth. God made everything. God created everything. Pag siya na ang kinalimutan, walang exempted dyan. Kasi siya lahat gumawa. Tapos ayaw mong mag-alaala sa Kanya, ayaw mong magsamba sa Kanya, ayaw mong mag-pay obeisance sa Kanya, ayaw mong mag-worship sa Kanya, ayaw mong magpakita ng mag-render sa Kanya for all the benefits na binigay niya sa iyo. Anong mangyayari ngayon? Turned into hell. Mapapahamak ka talaga. Kaya, yan ang tandaan natin. Tingnan mo yung baha. Kung ano-ano na lang bansa ang tinatamaan ng mga baha. Dami. I tried to jot down this morning only. Itong taon lang na ito, since May lang or April, ang dami ng bina. Brazil, Germany, Afghanistan, Oman, Uruguay, Argentina, UAE, Dubai, Philippines, lately China. So, paalala ito ng Diyos. Pagyayanig ito ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, climate change ang cause nito. No. What is the main cause of this? Because they forget God. They worship idols. They worship money more than God. They worship a economy more than God. They worship their prosperity more than God. They worship idols than the genuine God. Kasama lahat yan, all nations are under. Kaya nga ang
tinagurian siyang King of Kings, Lord of Lords, President of all presidents. Siya ang pinaka-highest. Kaya lahat na maglimot sa Kanya, turned into hell. Reminder lang ito ng Diyos sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito that He must be remembered and He must be worshipped and He must be believed. He must be obeyed by everything. Kaya basahin natin anong sinabi dito. Proverbs 14:32. Praise the Lord. The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous has hope in his death. Yan. Kailan ito mangyayari? Kailan ito mangyayari sa lahat ng mga creatures, ng mga tao sa sanglibutang ito? The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous hath hope in his death. Kailan ito mangyayari? Pag lahat ng mga tao haharap na sa kanyang Creator. Kaya nga sinabi diyan, thou art dust, and unto dust you will return. But the Spirit, whether you like it or not, it will go back where it came from, who gave it. Now, ang tanong diyan, what if you will be driven away? What if you will be forsaken? What if you will be ejected from your Creator? Yun na yun. The wicked shall be turned into hell. Eh, saan ka papapunta? Wala na. There is only two eternity. The kingdom of God and hell. Yung kapag sinabing hell, that is a place of torment, that is a place of punishment, that is a place of damnation of all those nations who forget God. Yan ang pinaka masaklap sa lahat. And no one is exempted. No one is sino-sino pa dyan, wala. Kahit Hudiyo ka pa, kahit pa Gentile ka, saan ka man nabilong sa sanglibutang ito, hindi kinikilala ng Diyos. If you forget God, pag kinalimutan mo ang Diyos. Sigurado yan. Tatanggapin talaga ng mga tao. If you forget God, you are wicked in the eyes of God. Bakit? Bakit wicked ka? Siyempre, kung wala yung nag-create sa iyo, saan ka? Tapos hindi mo siya maalaala, hindi mo siya kayang purihin, hindi mo siya kayang paniwalaan, hindi mo siya kayang sambahin. Hindi mo ba alam kung hindi sa Kanya, hindi ka nagawa? Hindi mo ba alam that He has so much for you? Hindi mo ba alam how He loved you? Hindi mo ba alam how He prepared place for you? Tapos gano'n na ipakita ng tao sa mundong ito. Basta na lang nila hindi kilalanin ang Diyos. Basta na lang nila i-reject ang Diyos. O, may magawa ba ang mundo? May magawa pa pag bahain ng Diyos ang isang lugar? Meron bang makakapigil? Ano man lang yung butasan niya yung sumasagabal dyan sa volume of water, katulad nangyari sa China. Isang butas lang doon sa kanilang dike na nag-hold ng dam. Wala na, lubog yung isang halos syudad. Millions are affected. Germany, ganun din. Afghanistan, ganun din. Dubai, ultimo yung mga malls nila. Mga elevators nila, pinasok. Yung mga sasakyan nila, nagsilitawan. So, ibig sabihin yan, ito'y reminder ng Diyos because nations, people, forget God. Kinalimutan nila ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos. Praise the Lord. Na walang iba na nagpakatawang tao na naghayag sa kanyang pagliligtas sa mga tao sa mundong ito. That even Israel rejected Him. Kaya, delikado
Walang makakatakas. Basahin natin. Isaiah 3:11. Praise the Lord. Woe unto the wicked, it shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. Ayan. Wala kang makikitang ikabubuti sa wicked. You forget God. You disrespect God. You do not acknowledge God. You do not believe Him. You do not worship Him. You do not obey Him. You're wicked in the eyes of God. Ano palang gagawin mo kung hindi mo i-acknowledge yung totoong gumawa sa iyo? Siyempre pupunta ka doon sa mga dead gods, sa mga idols. Siyempre pupunta ka doon sa mga matatawag nating false teachings, false prophets. Woe unto the wicked, it shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. Hindi ka makakatakas. Wala kang takas. Pastor Chit, baka mapuno na yung impyerno, wala na silang paglalagyan. Ihang na lang sila sa hangin. Sabihin ko po sa inyo, lahat ng mga wicked may paglalagyan sa impyerno. Generation to generation, kung gaano karami ang hindi na naniniwala sa Diyos, punta lahat yan sa impyerno because they are wicked. Kaya importante talaga yung information drive ng Word of God sa mga tao ngayon na ipadama sa kanila how God loved them. Ipadama sa kanila how God died for them. Ipadama sa kanila how God prepared for them. How God made them. We are being made both with physical and inner man. Na kinakailangan itong maingatan dahil lahat tayo may patutunguhan. Praise the Lord. We have eternal destination. We have eternal place of abode. But the question is, hindi kaya turned into hell yung iyong magiging bukas because you do not worship God, you do not acknowledge God, you do not obey God, you do not believe God, you do not worship God. You are wicked, therefore. Kaya, baka mapuno na yung impyerno, hindi na ako matapon doon kahit wicked ako. Sino nagsabi sa iyo? Basahin natin. Isaiah 5:14. Praise the Lord. Therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory and their multitude and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. Yan. Palaki ng palaki ang hell. Therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure. Hindi yan mapuno. Palawak ng palawak, palawak ng palawak. Kahit sabihin mo pa, ilan lang ang maligtas and most are not being saved because they forget God. Ayaw nilang alalahanin ng Diyos. Ayaw nilang sambahin ng Diyos. Ayaw nilang paniwalaan si Lord Jesus Christ na naghatid ng katotohanan, naghatid ng kalwalhatian ng Diyos. Hindi mapupuno. Lumawak ng lumalawak, palaki ng palaki. Bumubukas ng bumubukas yung bibig para walang mapunta doon sa gilid. Shut ka talaga doon pag wicked ka. And their glory, without measure ang sinabi dito. And their glory, their multitude, and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. Mga wicked ngayon, masaya pa silang gumagawa ng mga kalukuhan, gumagawa ng mga lahat ng mga kalikuan. They are rejoicing. Kala mo, they are the one must be followed. Akala mo they must be the one to be believed. No. They are wicked in the eyes of God. The denial of the
true God is wickedness. The words that will not give glory and honor to God, but displeasing God, that is wickedness. Tingnan mo mga pananalita ngayon ng mga tao sa sanglibutang ito. Basta sabihin ng nila, I don't believe God exists. I am an atheist. Kung ano-ano yung mga pumapasok sa utak nila, that is wickedness. But remember, you will receive your reward. But remember, you will turn into hell. Kaya itong mga baha ngayon sa sanglibutang ito, paalaala lang ito ng Diyos. Pag-shake lang ito ng Diyos ng mga tao, ng mga bansa na nakalimot na sa Diyos, na nagmamatigas sa kanilang puso. Tingnan mo yung mga Islamic countries, kung paano si Jesus nagpapakita doon sa mga lugar na yan. Ayaw pa rin nilang maniwala. Pinapatay pa rin nila yung mga tao na tinatawag ni Lord Jesus Christ. Instead, they will believe Jesus Christ. Ganon ang mundong ito. Kung saan-saan nakakarating yung mga preachers, yung mga missionaries in all countries, pinipersecute pa rin nila. Kaya ganon, galit na ang Diyos. Pinapadama lang ng Diyos na walang makakatakas na wicked. Kaya mag-ingat po ang bawat isa. Alam mo, dapat gawin natin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga maliwanag sinabi dyan, not everyone that call unto me, Lord, Lord. Pati yung naniwala kay Lord Jesus Christ, sasalain yan. Pati yung tinatawag na mga Christian, sasalain yan. Pati yung mga tao na naging professing Christian, sasalain yan. Yun lang gumawa sa kalooban niya ang maliligtas. Basahin natin. Matthew 25:41 hanggang 46. Praise the Lord. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or thirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of this, ye did it not to me. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Yan, hindi ka gumawa sa kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? God is not willing that any of the people of the world shall perish, but they must come to repentance. How can they repent? If you do not clothe them, if you do not feed them, if you do not visit them, bringing the gospel of God, bringing the word of God unto them. Yan. Pag hindi ka sumabay sa Diyos, hindi ka gumawa sa kalooban niya, na bago niya tapusin ang mundong ito, kailangan mo na yung gospel niya, ma-preach mo na, ma-share mo na. Isa ka sa sumusuporta. You might not be a preacher, you might be not a pastor, but you are among those who are doing the will of God. Praise the Lord. Lahat tayo. Maglingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Be involved, be engaged of the work of the ministry for the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ. Kahit yung body of Christ, kailangan pa rin i-edify. Kasi minsan pinapanghinaan ng dyablo. Minsan hinahatak ng dyablo. Hindi kay minsan, talagang lagi pa. This must be strengthened always. This must be edified. Praise the Lord.
Ultimo yung mga saints, they must be perfect. Perfecting the saints in preparation for the death, being saved, and preparation for the coming of our Lord Jesus para makasama sa rapture. Kaya, this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Righteous ka, doon ka sa eternal life. Wicked ka, ayaw mong gumawa ng kalooban ng Diyos. Doon mo igawad yung kayamanan mo sa kamunduhan, doon mo igawad ang kayamanan mo sa sarili mong pamamaraan, sarili mong pleasure. You didn't honor God out of all your substance. You didn't honor God out of all things na natanggap mo sa Diyos. Wala. Kukunin niya ng Diyos sa iyo. Idagdag yan doon sa mga righteous. Kaya, napaka-importante itong pag-remind ng Diyos sa mga tao. Before it is too late, bago maging huli ang lahat, all must come to repentance. All must come to Jesus Christ. The way, the truth, and the life. Dapat pupunta na dyan kay Lord Jesus Christ. Saan pala papunta? Yung mga mamatigas ang puso, ayaw maniwala, mag-despise pa rin. Basahin natin. Romans 2:8 hanggang 9. Praise the Lord. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first and also of the Gentiles. Yan. See? Sabihin mo, kasi ito yung nag-isna namin sa mga magulang namin na religion. Eh mali man na religion yan. Si Jesus man yung truth. Siya man yung way. Kahit pa sabihin mo yung religion na yan na malaking bansa ang mga naghahawak niyan. No! They are not the true Savior. But Jesus. Praise the Lord. O ngayon, gumagawa na si Jesus Christ ng mga malalaking religion ngayon sa sanglibutang ito. Nagliligtas siya ng mga individuals para mag-testify. Lalo nilang pinipersecute. Gusto nilang patayin. Anong tawag dyan? Contentious. Anong contentious? Pinagtatanggol ang maling pananampalataya laban sa totoong pananampalataya. Nakikipagdebate, nakikipag-away, nakikipag-argue. Yan. Mali naman. Hindi naman yan ang katotohanan, hindi naman yan ang daan, hindi naman yan ang buhay. O kaya, saan papunta yan? And do not obey the truth. Nandyan na yung truth, inahayag na sa kanila. Nandyan na si Lord Jesus Christ, inahayag na sa kanila. Tinatawag na yung mga kasamahan nila. Tingnan mo yung mga nasa YouTube na mga nagte-testimony ng mga Islams. Born Islam. Faithful Islam. Noong nagkaroon sila ng problema, tumawag sila kay Allah. Walang sagot. Sinubukan nilang tumawag kay Jesus, parang alternative na lang. Nagpakita si Jesus sa kanila. Doon nila napatunayan that Jesus is alive. And He is the true Savior. And He is the true living God. Nagtestimony yan. Hindi pa rin nila pinapaniwalaan. Hindi pa rin nila sinusuko. Yan, contentious. Pinaglalaban pa rin nila ang mali nilang nagisnan. Hinayag na ang katotohanan, ayaw pa rin sumunod. Obey not the truth. Hindi pa rin, ayaw pa rin mapasunod. But obey unrighteousness. Ang dami kayang mga Islams
na mga practices nila ng mga unrighteousness, hindi man lang sinasaway ng kanilang ala. Nung dumating sila dito sa Bible, sa katotohanan, sinasaway sila. Doon nila na-realize. You cannot stand in the presence of God continuing performing unrighteousness. Do not obey the truth, but obey unrighteousness. Anong mangyayari? Indignation and wrath. Puot ang mangkin. Tingnan mo yung na-prayhan natin na Buddhist dito sa Davao. Anong sabi niya sa akin? Pray ako ng pray kay Buddha. Pray ako ng pray kay Buddha. Hawak niya yung mga sticks na candles. Walang sagot. Ngayon, ginamit kayo ng Diyos. Si Kristo, si Lord Jesus Christ, ang inyong inintroduce sa akin. Naniwala ako sa Kanya. May sagot. Yung imposibleng sakit ko na blood clot sa brain, gumaling. Yung lahat ng mga symptom ng aking sakit, gumaling lahat. Ay, pupunta dyan sa Matina, nagsisimba na. Nung nandoon tayo, kasama yung asawa niya. Anong sabi niya sa testimony niya? I am no longer Buddhist because it was not Buddha who cured me, but it is Jesus. I am now follower and believer of Jesus Christ. Pag marinig niya meron akong krusada, pinapatawag niya ako. He support financially. Praise the Lord. Reminder na ito ng buong mundo. Kasama ang Pilipinas, binabaha lagi. Paalala na ito ng Diyos. Kaya importante habang may pagkakataon pa, do not remain wicked. Kaya sigurado yan, you will turn into hell. But the righteous shall be to eternal life. Ngayon, sabi dito, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil. Kailan ba mahinto yung evil sa buhay mo? If God will not take place to the devil. Bakit may presence ang evil sa buhay mo? Because Satan, the devil, is present in your life. Come to Jesus. He will cast out demons sa buhay mo. And God will make you clean. And the Spirit of God will take over sa buhay mo. And evil has no place sa buhay mo. Hindi ka na doer ng evil. Hindi mo rin yan sariling gawa. Gawa yan ng banal na Espiritu ng Diyos na iyong tinanggap, na iyong pinaniwalaan. Una, pag gagawa ka ng kasamaan, pupunta ka sa tribulation and anguish, pupunta ka sa indignation and wrath to the Jew first. Walang sinisino, kahit Hudiyo ka. And also to the Gentile. Kung labas ka man sa Hudiyo, pag hindi ka nag-obey sa righteous God and faithful God, wala kang papupuntahan. Kaya ito na ngayon ang mundong ito. Masamang-masama na. Grabe na. Hindi na mo mag-try ka dyan sa mga post sa FB at saka sa YouTube. Mas marami dyan ang pinapahayag ang lahat ng mga kalukuhan sa sanglibutang ito. Kasamaan sa sanglibutang ito. Mas madami ang nagpatronage sa kabastusan, sa kalaswaan, sa kalukuhan, sa mga lahat ng mga scam. Mas maraming Pero ang salita ng Diyos, it is like a tasteless unto them.
It is like a nonsense unto them. It is like no point for them. Oh. Kaya, ganon. Sinasabayan pa ng masamang espiritu ang mga religious groups ngayon. Dinudungisa ni Satanas ang imahe ng kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng mga leaders na may mga sikretong mga gawain. Matindi ang sanglibutan ngayon. Hindi basta-basta. Basahin natin. Revelation 21 verse 8. Praise the Lord. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan. Oh. Anong nagpiprevent sa mga tao kahit na nakita na nila si Jesus Christ nagpapahayag na sa kanilang mga kapwa Muslim, kapwa Buddhist, kapwa atheist, kapwa satanic group. Di ba? May mga satanic leader dito sa mundo na Christian. Nagpakita si Jesus. Ang iba hindi makasunod dahil takot sila. So yung takot na yan, yun yung magpiprevent sa iyo sa paglapit sa liwanag, sa pagsunod dyan kay Lord Jesus Christ, the truth and the life and the way. Yan ang makapaimpirno sa iyo. Natakot ka sa tao. Hindi ka natakot sa Diyos. Natakot ka sa reliyon mo. Hindi ka natakot sa katotohanan. Fearful, number 1. Kasi yan ang number 1 na nagpiprevent sa mga taong sumunod sa totoong Diyos. Unbelieving, pag-alinlangan, meron ka pa rin doubts, meron ka pa rin, may clouds pa rin yung isip puso mo sa Kanya. Abominable, ang daming mga commandments ng Diyos dito, Old and New Testament, na abomination in the eyes of God. Still ang mga tao gumagawa pa rin. Still ang mga tao, sarili pa rin nila ang sinusunod. Ayaw pa rin nilang magbago, ayaw pa rin nilang susunod. Murderers, mamamatay tao. Ang dami na ngayon pinapatay kahit saan mundong ito. Agawan ng babae, agawan ng lalaki, agawan ng property, agawan ng ranggo, agawan ng trono, ng politics, agawan ng negosyo, lahat-lahat, puro patayan dito, patayan doon. Warmongers, ito na yung representative ng tinatawag na LGBTQ. That is immoral sexuality. Outside marriage. Labas na sa marriage which God instituted. Same-sex marriage. Transgender. Gay. Lahat yung pride na yan na tinatawag na pride parade na tinatawag na nag-uumpukan ng mga LGBTQ sa mundong ito. That is, in general term, warmonger in the eyes of God. Immorality. Sorcerers. Doon na kumakampi sa mga evil spirits. Dahil hindi na dinidinig sa Diyos kasi ayaw nilang magpakumbaba, ayaw nilang magtalikod sa kasalanan. So walang sagot sa Diyos. Si Satanas ngayon, gumawa ngayon ng alternative na siya ang sasagot. Doon sila pupunta sa mga witchcraft. Doon sila pupunta sa mga sorcerers. Hindi nila alam. God hated that. Idolaters. Daming mga bansa ngayon who don't have the real and the genuine, the true God, the creator of the universe, who came to bring the salvation sa mga tao, which is Jesus Christ. Ayaw nilang maniwala kay Lord Jesus Christ. Ayaw nilang maniwala sa true and genuine God, the Creator. Gusto nilang estatwa ang sambahin nila. Gusto nilang mga idols ang sambahin nila. Kung ano-ano na lang mga imahin. Dragon. Yung dragon nandyan yan eh. That is the devil. Yung image ng dragon.
Satan. Ngayon maraming nagpapatato ng dragon, maraming sumasamba sa dragon. Number 1 ang China. Ano pa? All manner of idolaters or idolatry. Nandyan. Punta ka na iba-ibang bansa, iba-ibang uri na mga idols ang sinasamba nila. Wala lahat yan. Basura lahat yan. There is only one God, one Creator, one Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. And all liars. Saan nagsimula ang lie? Who is the father of all lies? Satan. Who is the truth? God or Jesus Christ. If you don't believe Jesus Christ the truth, then you will be going to believe the liar. Satan, the devil. Outside Jesus, there is no truth. He is the only truth. Ayaw mo maniwala kay Jesus? Punta ka doon sa liar. You are also a liar if you believe the liar. Shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. This is not the flesh that will be going to suffer. This is not the physical that will be going to serve the second death, but it is the eternal soul. It is the incorruptible soul. Yun yung ayaw ng Diyos na mangyari, but people, ayaw pa rin nilang maniwala. Walang makakasagip sa iyo yan. Nobody can deliver you. Kaya nire-remind ng Diyos sa baha ang mundo ngayon. Para i-shaken sila. Kaya wala makakaligtas sa kanino paman. If you do not believe Him. Basahin natin. Psalms 50:22. Praise the Lord. Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Yan. I-consider nyo ito. Sila na nakalimot sa Diyos. Baka mamaya, pag liit-liitin ko kayo, pisa-pisahin ko kayo, at walang sino man ang makakaligtas sa inyo. Warning ito. This is ultimatum from God. Meron pang mga Christians ngayon, puro debate ang ginagawa. Puro debate, puro pagmamalaki sa kanilang simbahan, puro pagtataas sa kanilang grupo. So confused ang mga tao ngayon. Sira ang utak ng mga tao ngayon sa sobrang kaguluhan ng mga nangyayari sa tinatawag na Christian world. Pakana yan ng dyablo. Sinabi na yan ni Lord Jesus, many will arise, false Christ, false prophets, false teachers. Do not believe them. Dito tayo focus kay Jesus Christ. Praise the Lord. Focus tayo sa kanyang word, sa kanyang banal na salita. Kahit banal na salita na yan, ingat pa rin tayo. Kasi yan pa rin ang gagamitin ng kaaway to make confusion sa mga tao. Yan pa rin ang gagamitin ng kaaway to twist. A bit, kunti lang ang twist niya. Maliligaw ka na. Kaya, be led by the Holy Spirit. Be led by the Word of God through the Holy Spirit, by holiness and righteousness. Praise the Lord. O ano pa? Ang dali nilang makalimot sa mga nilalang, sa mga gawa ng ating Panginoong Diyos. And that is the reason why they will not acknowledge God. Neither they wait for His counsel. Basahin natin. Psalms 106, verse 13. Praise the Lord. They soon forgot His works, and they waited not for His counsel. Yan. Mga tao ngayon sa sanglibutang ito, padalos-dalos lagi. Hindi na lang hinintay ang instruction ng Diyos, ang admonition ng Diyos.
At lagi nilang madaling kinakalimutan ang mga gawa ng Diyos sa pagliligtas sa kanila. Balik na naman sila sa kalukuhan, balik na naman sila sa Egypt, balik na naman sila sa bondage. Ayaw nila yung pangako ng Diyos. Kesyo maraming higante, kesyo kinutaan. Ayaw nilang magtiis, ayaw nilang maging steadfast sa faith nila. Gusto nila paisi-isi. Ayaw nilang maging prayerful, ayaw nilang mag-depend sa Diyos. Gusto nila maggawa ng leader ng iba, hindi na doon sa Diyos. Ayan ang nangyayari ngayon sa mundong ito. Lahat mapapahamak ang mga nakalimot sa Kanya. Basa, Job 8:13. Praise the Lord. So are the paths of all that forget God, and the hypocrites' hope shall perish. Yan. Walang patutunguhan. Lahat na nakalimot sa Diyos. Lahat ng mga hypocrites na pag-asa, lahat yan shall perish. Who are these who forget God? These are the people boldly proclaiming that they don't acknowledge and believe God. And who are these hypocrites? These are the people who pretend to be a believer of God, and yet they are so hypocrites. All this will perish. Walang patutunguhan. Kaya, let us therefore be true and faithful children of God. Last verse, Jeremiah 13:25. Praise the Lord. This is thy lot, the portion of thy measures from me, saith the Lord, because thou hast forgotten me and trusted in falsehood. Yan. Meron ka kayang magandang portion sa Diyos if you forget Him? Meron ka kayang good portion sa Diyos if you trusted in falsehood? Naniwala ka kay Satanas? Naniwala ka sa kasinungalingan rather than the truth of God? You have portion na tatanggapin mo. Hindi maganda yan. Ang portion mo, sigurado. Kaya, let us therefore be reminded. So malaking warning ito sa buong mundo. Kasi buong mundo na ngayon halos ang tinatamaan ng baha. Kaya this is call to repentance. Para magsisi ang mga tao. Praise the Lord. Magsitayo ang lahat. May I ask Sister Joy lead the closing prayer.